Marami po kayong aabangan ng mga bagong episode. Ito po yung mga episode na pinakikita na po namin in advance. Pati may mga part 2 pa. Marami po ngayon trabaho ang bitag. Umiikot na po kami, Luzon, Visayas at Mindanao para doon po sa mga mapapanood nyo. Asahan nyo po yan. Hindi po basta-bastang palabas yan na hindi magagawa ng ibang network. Umpisa na ho natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Miyerkules 18 ng Oktubre. Bago mong investigahan mga sumbong, nais pasalamatan po. Namin. Mga public service partners po namin. Kilalanin po kung sino sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Sa lahat po ng mga nagrereklamong sumbong ng pang-aabuso at panloloko, wala na po kayong ibang dapat lapitan pa kundi eto po, si Ben Tulfo sa ipabitag mo. Tatak Tulfo, Tatak Ben Tulfo, nag-iisa. Ang aming tanggapan po ay ang Action Center bukas po alas 8 ng umaga hanggang sa alas 2 lang po kami dahil maraming dumarating. Matatagpuan po kami dito po sa aming Action Center sa 102 Timog Avenue. Hanapin lang po ang Rich Walls Center sa Timog Avenue, Quezon City. Lahat po ng mga problema, inimbestigahan po namin, kinukunin po namin yung mga panig ng mga inareklamo at 80% ng aming ginagawa sa solusyon. Nag-iisang pambansang sumbungan, ito pong ipabitag mo, may tatak, serbisyo, tulong, Tatak Tulfo, kay Ben Tulfo. Ito po, hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Magsasaka mula Tacloban, inirereklamo ang kapatid. Mga tanim daw niyang nyog pinagpuputol. Pader tinibag ng sigang kapitbahay para wala raw makinabang. Mama's boy na butangero na nga, tamad pa. Nais ng isauli ng ka-live-in partner sa kanyang nanay. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Umpisa na, mag-asawang magsasaka mula pa sa Tacloban nagrereklamo laban sa isang pamilya. Sila boy ginigipit, hinaharas. Pinagpuputol ang mga tanim at pinagbabantaang babarilin. Ang detalye ng sumbong, panoorin. Napakani ako, nangangaro ako kan Sir Benhimbulig. Pumunta raw po siya dito para humingi ng tulong po sa inyo, Sir Ben. Okay. An ako niging reklamo hiniptali Opina nga ni Maria Victoria Opina nga ni Erwin Turbilis. Nireklamo ko sila sa kay Sir Ben Tulfo dahil yung mga tanim namin na mangga, abukado, ay kalamansi at saka kakao at iba pa, pinutol nila. Dahil tinatakot ako nila na oras ako pumasok doon sa pinagpaguram namin ng mga tanim ay babarilin ako nila. Nandun yung nakatira noon, doon yung nakatira sa agriculture, city agriculture, at pinali sila doon. Ngayon pumunta sa amin, siya sa amin, nakiusap, na kung maaari, yung garayan namin ng motor, sila lang muna ang magtitira. Ngayon pumayag kami dahil nagmamakaawa sila sa amin. Ngayon yung nakatira na sa amin, nag-down sila ng 2,000. 4 na buwan. Pagka-August, hindi na sila nagbayad hanggang ngayon, yung 2012. Sabi doon, ni Neptali Opina at saka si si Maria Victoria Opina na oras daw makita nila sa akin na ipapakita ko na sa kanila yung title, tsaka sila alis. Sabing ganun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Alam niyo mga boss, ang mga tao kapag talagang naape or talagang feeling po nila inabuso po sila, kahit ilang dagat ang tatawirin, ilang ilog ang tatawirin, ilang bundok ang aakyatin, makaabot lang ka lang sumbong.
Pero ito po sila, nakikita niyo kung ano pong suot nila doon nung Lunes, ganito pa rin suot nila. Kami unay sa lahat, galing po sila sa Tacloban, kaya ito ho'y minabuti po ng ating, ito ay business, ito hindi ng business partner, ito ho sila yung mga public service partner, libre, wala pong bayad. Sinasabi lang po namin, katuwang po namin sila pagdating dito ho sa aming action center, sa aming public service. Ito po sila, kasama natin ngayon, na sila po pinatira sa Hotel Sogo. Ayan po sila. Ang dalawang pamilya po to, ayan po sila. So, simula nung Lunes hanggang ngayon, dito pa rin po sila sa atin. At ngayon, dito po sila, makakasama natin, ito mag-asawang nagreklamo, para makaabot ng sumbong. Dito po sila ngayon, magandang umaga sa inyong dalawa. Alright, sige. Si Alita Duero at si Gregorio Duero, mag-asawa po kayo, tama? Mag-asawa kami. So, parang lumalabas, binabantaan kayo na hindi na ayaw na, dati pinatira nyo lang, pero binantaan na kayo. Okay? Opo. So, dahil binabantaan na kayo, natatakot ka na bumalik kayo doon dahil binabantaan ka, babarilin. Opo. Pero ang nagbabanta sa inyo ay kapatid ni Alita. Ikaw, kapatid mo to. Narareklamo si Maria Victoria o Marvic. Nakiusap si Marvic na makitira. Subalit ngayon, ayaw nang umalis ang pamilya. Pareho naman, walang titulo. Anong sinabi niya sa'yo? Babariling ka? Babarilin po kami. Itong si Marvic? Opo. Anong klaseng baril yun? Toy gun? Hindi. Tinuod Dalawa na baril? yun, yung maliit, Yung maliit. at saka malaki. Yung malaking baril. Ano man pusil? Pusil sa ano? Ano yan? Pusil, baril. Kasi yung lalaki, sir, si Niptali lalaki. Upina, nagtrabaho muna sa Bantay Dagat. Bantay dagat siya. Ayun ang asawa ni Marvic. Opo, si Niptali Yan ang sa Upina. bantay dagat ang nagsabing Opo. babariling kayo. Nakita mo yung baril. Opo. Tinutok sa'yo. Ay, hindi pa po. Pero pinakita lang. Pinakita lang. Pinakita niya, bakit? Pag siningil mo kami, ganon-ganon yung baril. Opo. So yung ba ang dahilan kung bakit pumunta ka na rito, nagpatulfo ka na, si Ben Opo. Tulfo na? Kasi po... Alam mo ba kung sinong pinuntahan mo? Si Ben Tulfo, ha? Opo. Hindi ako yung senador. Ito may salamin na madilim. Si Sir May bigote. Bintol po. Opo. Aha. Iba ako pag nilapitan, hindi ako yung maamo, hindi ako yung nakikiusap. Kapag may inapit, may niloko, Opo. inabuso, lalo na inaabuso, tumatayo ako sa'yo. Opo. Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin natin? Gusto ko po matulungan po kami. Kasi sabi ni Niptali Upina, oras daw makita yung title, aalis daw sila. So, ibig mong sabihin, hinahanapan ka ng titulo. Opo. Okay. So, wala pa kayong titulo. Wala. Tax declaration lang po. Tax declaration. Yung si Marvic, ano naman? Wala po. Nakikitira lang sa inyo. Opo. Malaki ba yung lupa? Ilan ba yan? 11,000 square meter. 11,000 square meter. Kasi po, inano namin yun, Hindi, Tibar. Okay, sige, ganito na lang. So, ang dahilan kung bakit nandito ka, gusto mong paalisin kasi binabantaan ka na. Opo. Kasi hindi raw sila maalis dahil sa gobyerno daw sila. Dahil sa gobyerno Oo, sila. nagtatrabaho. Sino nagsabi noon? Yung asawa ni Marvic? Si Marivic. Si Marvic. Opo. Hindi ba kayo nag-usap bilang kapatid? Sino bang ate? Ikaw o si Marvic? Ako. Di sinabi mo, oy, sandali. Ate mo ako, bakit mo ako binabantaan dito? Kasi kung hindi, makakaabot ito kay Ben Tulfo, yung tigre. Mahirap ako kausap kapag may mga taong nagbabanta. Sinabi ko nga sa kanya, tapos sabi niya, hindi raw siya matatakot. Gusto mong gawin? Kahit so, daw, ano gusto mong gawin? Takutin ko? Hindi naman ako nananakot. Dapat matakot siya dahil may ginawa siya yung lalong mister niya. Kung totoong sinasabi mo, totoo po. Kasi panig mo pa lang ang aking naririnig. Kinakailangan matawagan muna natin to. Opo. Alis lang ang kapatid mo si Marivic kung may papakita kang titulo. Titulo po. So wala kang pang titulo. Wala pa po. Sino na unang tumuloy at nagtawag dito, nangasiwa ng lupa? Ikaw or sila? Kami po. Nakitira lang sila? Nakitira lang po. Wala kang cellphone number na maibigay para matawagan itong si... sino ba itong si Marivic?
Opo. So, paano natin matatawagan to kung wala kang cellphone? Alangan ba naman kagalitan ko na siya? Nakakuha po ako ng number ng Okay. cellphone. May barangay ba tayo riyan sa lugar? Nagpabarangay ba kayo? Nagpabarangay po kami. Mhm. Tapos Ano yung, sinabi ng barangay yung doon? binarangay ko po sila, Okay. hindi kami pinansin ng barangay na tagalan. Mhm. Ngayon, humingi ako sa kanila ng certification to file action, hindi po sila nagbayad o nagbigay. Okay. Kung hindi ako nagsusulat doon sa ombudsman, Okay. hindi ako nila binibigyan ng certification to file action. So, nagsulat ka na sa ombudsman? Opo. Kumusta naman ang sinulat mo sa ombudsman? Binigyan na nila ako ng certification to file action. Certificate to file action. Opo. Kinausap ba nila itong si Marivic? Opo. Ano sinabi ni Marivic? Sabi, bigyan mo na lang daw siya ng certification to file action. Para dahil sa hindi- korte na lang kayo mag-usap. Opo, para hindi naman daw sila natatakot kahit daw ako pumunta sa taas, Oo. Mhm. sa pinakamataas. Mhm. So, umabot ba ito kay Kapitan Rose Faith Uy Kieng? Ang haba ng ano eh. Opo. Rose Faith Uy Kieng. Opo. Tinatawagan po natin, hindi natin makontak ito si Kapitana Rose Faith Uy Kieng. Aha. Nag-usap na raw sa PAW ang magkakapatid, kaso nagmamatigas si Marvic. Opo, pinagtulungan pa ako doon sa bulwagan ng Katarungan. Anong sinabi ng PAW na dumepensa sa'yo, tumulong sa'yo? Sabi ni Attorney Ballecera, Okay. nahanapan ka nanay ng Titulo. title. Mhm. Kasi kung nanay, ito'y kapatid mo, ano? Opo. Ngayon, baka medyo nag-away-away lang kayo. Ate ka at may asawa yung kapatid mo. Siguro, ayon si kay Kap, ayon na rin kay Kap, may ibang nagkiklaim ng lupa na may naipakitang titulo. So parang pareho kayong ikaw at saka Marivic na walang titulo. At dahil may iba nang may titulo nito. Si Telma Barbado po, Si yung Telma isa. Barbado may titulo. Yung number ng lot niya, sir, yung 4682. Okay, hindi Yung- na mahalag sa akin. yung sa akin, 4681. Paano to? May nagkiklaim din ng lupa mo. Kasi ganito, Lola, ano? Kaya ako naawa sa iyo, pinakinggan kita at medyo dahil ang galing ka sa Tacloban, makaabot lang ng Lunes, hindi ako nakapasok kahapon na masyadong maraming ginagawa. Ngayon kita inere. Ang gawin natin dito, siguro dahil kung ayaw umalis ng kapatid mo naman, Opo. hinahanapan ka rin naman ni itong kapatid mo, si Marvic, yung nakababatang kapatid mo, aalis lang kami kung may titulo kang papakita na sa iyong Opo, lupa. Kasi kung wala, pareho lang kayong walang titulo, kaya may karapatan din siyang tumira doon. Basta't wag lang siyang umangkin. Hindi niya naman siguro inaangkin. Lola, Inaangkin nila, sir, yung mga tanim ko. Pinutol na nga yung iba. inaangkin, pinutol. Opo, Nakaabot ba sa barangay to? Opo. Ano sinabi ng barangay sa ginawang pagputol ng ano? Hindi rin ako inano nila, pinansin. So, ang problema, ito ba'y lupa na to? Baka may nagmamay-ari, Lola, kasi ito yung problema natin. Baka meron ng nagmamay-ari. Binigyan ka nga ng certificate to file action. Ibig sabihin sa hukom. Pagkatapos, ang sinasabi ng mga nasa PAW, ikinakailan na Lola, Alita, dapat magpakita ka ng titulo para doon lamang kung may karapatan ka ba paalisin ang kapatid mo na parang sa tanaw ko, parehos lang naman kayo magkakapatid. Pag pinalayas mo siya, saan mo siya papupuntahin? Basta't importante, nabubuhay kayo magkakapatid. Ilang taon na bang kapatid mo? 60, kasi 1960 yun eh. 62 siguro. 63 na siya. Oo. Mhm. Ikaw, ilang taon naman? 69. Oh, boy. Ikaw ba, kung minsan naisip mo, baka, alam mo naman, maiksi ng buhay sa mundo. Baka pag, gising natin, madilim na. Ibig sabihin, wala na tayong nakikita. Nag-aantay na lang tayo ng paghuhukom. Yun ang sinasabi ko na hindi tayo magiging matagal sa lupang ito.
eh, syempre, hindi mo ba kayang bigyan na lang ng pagkakataon, tumira man lang iyong kapatid, basta't hindi niya inaagaw ang lupa. Kasi kung inaagaw, kung umaangkin din siya sa lupa na wala ka man ng titulo, mag-usap na lang kayo magkapatid. Hindi rin ako, sir, makapasok-pasok doon sa mga tanim ko, mag-harvest ng mangga. Sino daw na may-ari ng ano mo? Ano ba sinabi ng barangay? Ang problema nito sa atin, sa inyo, hindi naman matawagan sa walang signal sa lugar ninyo. Naawa naman ako sa iyo. Ganito ang gagawin natin para siguro susulat na lang sa barangay ano ba talaga ang nangyayari. Kasi tinatawagan, di rin makontakto. Ang hirap ng signal. Binigyan ka ng certificate to file action. Ibig sabihin, dediretso ka sa korte. Pero pagpunta mo rito sa akin, naawa naman ako sa iyo. Para wag masayang, bagamat nanghihinayang ang pagpunta mo, makita lang ako. Ayoko naman na para masayang. Kaya nung Lunes, nang nakita kita, naawa ako. Kung ano yung suot nyo ngayon, yun pa rin. Sama ang mister mo. Nakiusap na lang kami sa Sogo Hotel, o Hotel Sogo, dito sa may Timog, na ano naman to, yung aming mga public service partners in public service. Napatirahin kayo. Siguro para ganito, susulat kami ng ito'y para sagutin ng barangay, alamin ang magkabilang panig. Hindi namin makontak ang kapatid mo para wag masayang, dadalhin mo ang sulat sa barangay. O di naman kaya, tukontak kami sa pulis. Ha? Opo. O kaya ikaw, kung nakikinig ka ba, ang pangalan nito? Kapitan Rose Faith Uy Kieng. At hindi natin alam kung anong itsura nito. Kung anong tabas, hugis na mukha. At hindi na mahalaga sa amin yung kung anong tabas, hugis, lapad, balingkinitang mukha. Ang ayaw magbigay ng picture, dapat hindi rin makuha sa internet. Ano ba meron sa mukha nito na parang hindi makita? Siya ba'y mukhang tao o mukhang ewan? So, sa anumang kadahilanan, logo lang ng barangay. Logo lang ng barangay. Hindi naman tao ang barangay kahit internet. Wala ring internet. Ano bang lugar ninyo? Bukid? Bundok, sir. Naku, Maria. Malapit puro sa bundok. Sa bundok na. Mapapanood ba tayo ngayon doon? May napapanood. Okay. Sige. Ako'y mananawagan sa iyo kung ikay Kapitan Rose Faith Uy, mukha ni Rose Faith Uy. Isipin na lang natin, imagine na lang natin. Sige. Lagay ka ng blankong mukha. Meron ba? Kapitan Rose Faith Uy. Wala rin. Bakit ako nagsasalita rito? Yan! Ano nilagyan ng pangalan? Mukhang balingkinita ng katawan. Mukhang ano pa lang to. Mukhang millennial. Ilan taon na ba yung si Rose Uy? Bata pa? Bata po. Bata. Mataba? Makiligilitan? O Katamtaman lang po yung katawan niya. maganda? Maganda po. Raul. Saan si Aisley? Ano ba't mo nasabi maganda? Kasi yung ano niya, yung face niya parang bilog. Bilog. Ano yung Hinebra? Bilog. Bilog yung mukha. Parang inchik siya. Inchik nga, king eh. Hindi parang Chinese siguro. Kasi yung asawa niya, pulis. Pulis na inchik? Galing sa Taiwan, galing sa China. So, Sargento Kieng, Opo. pulis na inchik na Chinese? Okay. Okay, ganito. Cap Rose Faith Uy Kieng, mapapanood mo to. Ako'y magpapadala ng sulat sa iyo at ang sulat ko'y seryoso at ako'y magpapadala ng sulat na dadalhin nila. Huwag niyo sanang babaliwalain kasi mahalaga sa akin malaman ang punot dulo nito. Para nang sa ganon, hindi na nagpapatulfo. Kapag hindi, alam ko na hirap ang signal dyan sa inyo. Pero ibabalik ko siya. Pagbalik nyo sa akin, siguro masasagot nyo. Tapos, ikaw ba'y may cellphone? Mayroon po. Makukontak ka? Opo. Anong klaseng cellphone mo? Keypad lang po. Okay. Gusto mo ng cellphone? Gusto ko po. Raul, ibigay mo yung dating cellphone mo. Okay. So, sige, pag-isipan natin. Sige, para matawagan ka namin, para nang sa ganon, makuha natin yung sagot nila. Tatawagan ka namin. Opo. Ha? Opo.
So kasi dito medyo alang-alang bilang paggalang para hindi pagod yung nasayang yung pagod mong pagpunta sa amin. Okay ba sa Hotel Sogo? Opo. Masaya ka ron? Opo. Kumusta ang pagkain? Fried chicken? Maganda naman po. Okay. Masarap ang tulog mo ron? Masarap po. Eh di... Ito nga sir, namumutla na sir dahil 2 araw hindi kami nakatulog. Bakit? Yung pagtulog na namin doon, maimbing ang tulog niya. Okay. Magising siya, 6:00 na. Okay, kita mo nga naman. Humihilig ba siya? Ganun. O nung kayo nasa Hotel Sogo, sinariwa niyo bang bakas ng kahapon? Opo. Kayong dalawa. Birthday mo ngayon pa? Opo. Aba, happy birthday! Kita mo nga naman, no? Anong gusto mong pang-birthday natin? Walang akong pera, sir, kahit piso. Walang kahit piso. Walang problema. Si Raul tsaka si James, walang amot-amot lang yan. Usap tayo mamaya, ha? Opo. Pakakabalik ka, magagawa natin ang solusyon to. Hindi ganun kadali, pero susubukan natin alang-alang na nagpabitag kayo. Opo. Gagawin natin ang magagawa natin. Okay? Opo. Relax ka lang. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Usap tayo sa baba. Opo. May pang-birthday ako sa kanya. Opo. Ikaw, kailan ang birthday mo? May 29, Matagal pa. 1954 pa. Matagal Matagal pa. Matagal pa. 80 na ngayon. siya po. Ha? 80. 80. Opo. Sabi mo, sinariwan yung bakas ng kahapon. Nung, para kayo ng gano'n, nag-honeymoon. Nag-honeymoon ba kayo sa Sogo? Hotel Sogo? Opo. Okay, sige. Huwag natin pag-usapan. Okay. Serbisyo, tulong, tatak, Tulfo. Si Ben Tulfo po ako. Ito po'y hashtag ipabitag mo. Susunod. Pader tinibag ng sigang kapitbahay para wala raw makinabang. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito pong kakaibang programa sa telebisyon. Sa telebisyon po tayo, ganun din po napapanood sa ating digital platform, ang aming YouTube TV Bitag Official na milyones po ang mga followers po namin, ang subscribers. Makinig kayo. Isang bagay lang, tagatugis po kami ng mga taong abusado. Kapag kayo'y ipinatulfo sa bitag ni Ben Tulfo, ipinatulfo sa bitag ni Ben Tulfo, mayos kayo dahil may kahihinat na ng mga ginagawa ninyo. Tatayo kami para dun sa mga lumalapit po sa amin. Simple lang po ang aking sinasabi. Hindi po ako batas pero kaya ko pong manindigan, ipaglaban, tumayo. Hindi po ako kakampi. Tatayo ako at ako po'y ipagtatanggol ko. Iba po yung kumakampi lang. Ito pong reklamo sa atin dito, pader, pag-aari ng iba. Siga na kapitbahay. Wala raw siyang pakialam. Siga talaga. Ganon. Makinig ka, ikaw ang target ko. So pakinggan mo na maigi. Kahit anong ipapatayo nyo dyan ay titibagin at titibagin namin para wala nang makinabang. Ganon. Ano kayong tigibagin ko yung mukha mo na yan? Martilyohin ko yung ewan. Ito ang salitang binitiwan ng pamilyang Granada. Ganon. Kaya mong basuka? Sa maging mag-inang nagrereklamo si Teodora Handumon at anak nitong si Charlo Handumon. Ang nais lamang na mag-inang Teodora at si Charlo ay pangalagaan ang kanilang seguridad sa compound kaya nagpatayo ito ng gate na sinarado ang pader subalit hindi nagustuhan ng kanilang kapitbahay. Ang paggiba ng hindi mo pag-aari ay malicious mischief. Kasong kriminal din yan. Kapag ikay nasampahan ng kaso sa piskal, pwede ka makuha na ng warrant. Mas maganda siguro mamaya. Okay? May kulong yan kapag may warrant. Mas magandang detalye ng sumbong mga boss. Panoorin. Kami po ay nandito kasi gusto namin ireklamo po sina Belen Granada, Edgar Granada, Orlando Granada at yung kasama po nilang isa. Sila po ay aming kapitbahay. Sila po yung umaangkin sa daanan namin na kami po ang lehitimong may-ari. Nagkaroon po kasi kami niya ng kaso sa City Engineer's Office dahil gusto daw po nilang mapatunayan kung sino talagang may-ari.
Nanalo po kami doon, nabigyan po kami ng certification coming from the geodetic engineer at nabigyan po kami ng fencing permit. Nito pong nakaraan, nagpabakod po kami. Tinibag po nitong Edgar Granada. Nag-aalmusal kami. Yung mga workers po, nag-uumpisa ng gumawa Nag-aano na sila ng hollow block. Tapos tumatakbo po yung isang worker paloob. Tinatawag po si nanay na sabi na, Nay, yung pader na pinapagawa nyo, tinitibag na. Nung nilabas po namin, yun nakikita na nga po namin, binabareta na po nung una hindi po namin makita kasi mataas yung pader Nung habang nauunti-unti, nakita ko po si Edgar Granada. Tapos nakikita niya po kung nagbibideo sa kanya. Tinitira niya po ng bareta yung cellphone ko. Tapos naisip ko po, nung bumaba na ng bumaba, talagang binibidyohan ko siya Gusto niya po akong patamaan ng bareta, yung bakal na pangtibag. Tapos pinagbabantaan niya yung mga workers ulit na pag tinibag namin to, huwag nyo na ulit lalagyan ng pader yan. Pag nilagyan nyo ulit ng pader yan, titibagin pa rin namin yan. Tapos sinasabi niya dun sa mga workers, kahit taga saan pa kayo, hindi kami natatakot sa inyo. Kami ang kilalang pamilya dito, mga dayo lang kayo. Hindi na po namin alam yung gagawin namin. Pumasok po sa isip namin na gumamit ng dahas since property naman namin yun, pero hindi po namin ginawa. Sabi ko lang po sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko, magdasal lang kayo, hindi tayo pababayaan. Kaya lumapit po kami dito sa tingin namin, matutulungan po talaga kami ng bitag at ni Sir Ben Tulfo po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon live ang nagrareklamo mag-ina sina Teodora Handumon at si Charlo Handumon. Magandang umaga sa inyo pareho. Magandang umaga po. Okay. Napapansin ko po sa iyo, Nay, parang Nervyos ninenervyos talaga kayo. po, ewan ko. Ba't ka ninenervyos? Lamig pati. Malamig. Baka nilalamig ka lang. Huwag ka ninenervyusin. Kasama mo na ako Yung bang nakikita, pakinggan na natin Salamat yung taong nagtitibag. Ito ba'y kinuha sa inyo? Meron kayong cellphone na kinuhang pagtitibag? Ito huwag niyo pong gagawin to, yan pagtitibag. Dahil yung pagtitibag na yan, may kaso dyan, bagay na hindi mo dapat titibag. Ako may fencing permit kayo na binigay ng munisipyo. Mayroon po. Okay. Yan bang dati daanan niyo yan, sa inyo yan, pero sinara niyo na? Bakit niyo sinara? Ganito po yan. Dating sa may-ari pa yung bago namin binili. Okay. May bahagyang, Pero yung daanan na yan, para sa inyo lang dapat. Pero gusto niyo maging pribado dahil may daanan. Kasi- Kumusta naman yung ito nagtitibag na tong sino man to? Yung nagtitibag nito, meron naman silang daanan sa kabila. mayroon sa road sila, nasa harapan sila. Okay, doon mismo. Okay. Kaya lang gusto na tinitibag to. Bakit niya tinitibag to? Kanila daw po yan Sabi, kanila daw yan. Ang sinasabi. Hindi naman pwedeng papayag ako na angkinin nila yan na kasama sa luti namin yan. Okay, sige. 1984 nabili ang lupa ng pamilyang Kabatuan. 282 square meters ang sukat na lupa kasama yung daanan na. October 9, 2023, tinibag ang pader. October 14, ipinagpatuloy ang pagtibag ng pader. October 15, nilagari ang gate. Abay, teka muna. May mga video pa tayo ng pagtitibag-tibag at paglagari. Medyo iba. Alam niyo mga boss, kapag napatunayan na ang pagtitibag niyo, paninira niyo, may kaso yan dito. Mas maganda siguro sasabihin ito ng abogado na magpapakita ang pagtitibag ng anumang bagay na hindi sa inyo ay tinatanaw po yung krimen at mas maganda magpapaliwanag dyan yung sinasabing abogado. At nakikita niyo dyan sa video, tinisira yung destruction of property. So, mas maganda ang magpapaliwanag niyan mamaya si attorney natin sa Batas at dito sa Bitag at Batas. In the meantime, yung kapitbahay na tumibag ng pader, mas magandang makuhanan din natin ng kanyang salaysay at hindi po pwedeng maging kayo lang. Kasi gaano man nating kanipis or putulin na maliit, may dalawang banda pa rin yan. Maliit na banda, malaking banda, depende dahil mapakinggan ang kanyang panig. Sa linya ng teleponong irareklamong kapitbahay si Edgar Granada, ang siyang tumibag ba? Siya bang tumibag? Siya ba yung kanina sa letrato? Okay, tumibag. Pakita natin yung letrato na yan. Ayan, makikita nyo habang tinitibag. Yan po si Edgar Granada at kapitbahay na tumitibag ng pader. Ayan, kausapin muna natin. Edgar Granada, magandang umaga po sa iyo, sir.
Good morning po, sir. Okay. Edgar, Mang Edgar, ako'y tatanong lamang sa iyo, ano? Opo. Mang Sige lang. Edgar, nakikita po kayo sa video na tinitibag niyo yung pader na may fencing permit naman doon ho mismo sa munisipyo. Ang siyempre paglalagay ng pader, kinakailangan may permit tayo sa munisipyo. Anong pinanghahawakan nyo, Edgar, at bakit tinitibag nyo yung pag-aari nila at sa kanilang lupain na tinitibag ninyo? Okay, sige. Bago ko sagutin yung sinasabi lang legality na meron silang building permit, sasagutin ko muna per punto yung pagtibag ng pader na sinasabi nilang karapatan nila yon. Kasi po, ganito yan. Hindi karapatan pag-aari nila. Iba yung pagkarapatan at pag-aari. Ang yung pag-aari sinasabi- sa iyo. Alam ko po. Okay. So ang tanong, sinasabi- may karapatan ka bang magtibag ng pader? Yan ang sasagutin mo. May karapatan. Alright. Ano papakita mong karapatan na may karapatan Dahil ka? ang nakita po nila sa video, ang nakikita niyo po sa video nila, nandun po yan sa loob ng aming pag-aari. At hindi po yan nakalinya dun sa gusto nilang lagyan ng pader. Dahil dumilim po ang likod namin, dahil yan pangalawang title po yan, dalawa kasi po ang title ng pag-aari namin, inalisan po nila ng karapatan at inalisan nila ng, inalisan kami ng source of living para makaraan yung nangungupahan sa amin sa likod. Wala bang, Dahil yun po ang sir, daan. sandali lang Edgar, bago ang lahat, Opo. para mas maganda, nagkakaintindihan tayo. It will be obnoxious and ridiculous Okay. kapag hindi mo na ako pinasalita kasi programa ko to at karapatan Sige po. mong marinig. Okay? So ako magmamoderate dito. Sabi mo, may pag-aari ka, may karapatan ka. Mapapakita mo ba sa titulo na ikaw mayroong karapatan na matitibag dahil sa iyo yan? Meron po. Yan ba nakadescribe ang titulo mo na gusto namin makita sa tulong ng abogado pati sa tulong na rin ng City Hall? Opo, dahil yan ang pinag-usapan na rin kay Mayor at Hindi, nagkakaroon sandali. Si Mayor walang pakialam at importante yung engineering muna. sige po. At saka at the same time yung legalidad kasi kung may titulo ka, kasama sa description ng titulo mo kung ano yung pag-aari. Kasi kapag wala tayong border dyan, hindi mo na respeto yung hangganan ng iyong pag-aari. Kung ang hangganan ng iyong pag-aari ay sa iyo yan, may karapatan ka. Pero kapag ang hangganan ng pag-aari ay sa kanila, wala sa description ng lupa mo, wala kang karapatan, you're crossing the border now. Yes, tama po yun. Well, if you're crossing the border now and you're now trying to distract, therefore, illegal yung distraction mo kung wala kang mapapakitang papel na gusto namin makita at masuri. Meron po. Kasi nga po, hindi naman kami gagawa ng action. Kaya nga, yan ang sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin, kung sa akin lang, tatanong ko, answerable by yes or no. Meron ka bang papel na ipapakita sa amin na gusto namin makita? Meron. Galing po sa Land Registration Authority. Okay, Land Registration Authority. Does it describe na yung dinadaanan na yan sa iyo? Opo, meron po existing So, alley. sandali muna. Kasi yung sa iyo yan, may karapatan kang tibagin ng pader kasi ang titulo, kasama pati yung daanan na yan, ay nasa sa iyo. Kasi ito nga, Hindi. Answerable by yes or no? Yes or no? May karapatan. Okay. Kasama ba sa description ng lupa mo na yang tinitibag mo na mayang pader na yan, hindi dapat kasi pag-aari mo na yan. Extension, kaya ginigiba mo. Hindi sa Meron kanila. nga po kasing existing alley na nakalagay po sa title. Okay, sandali muna. Ang alley na yan ay dalawa. Wala ka bang daanan sa unahan mo, sa likuran mo, doon sa, ito sa kanila. Wala ka bang daanan sa harapan mo? 20 title po yan. Hindi, wala, po yan. hindi, naintindihan ko. Tatanong ko sa iyo, wala ka bang daanan dyan sa inyo na bukod tanging ito lang ang daanan kung kaya't tinitibag mo kasi pag hindi mo tinibag yan, nakakulong ka sa loob. Wala po. Meron Wala ka po bang daanan sa loob sa lugar ninyo? Ang daanan lang po namin yung sa harapan. Sa itong tinitibag mo? Hindi po. Okay, Sa so likod po ibig yan. mo sabihin may harapan ka sa likuran to? Sa likod? Sa likuran Wala tong pong tinitibag harapan, mo? Sa gilid. No. Ito sa gilid. So therefore, gusto ko meron ka bang daanan dyan sa iyo na just in case of fire emergency, ay meron kang sariling daanan na mas malaki? Kasi ito parang ano lang Wala to eh. po. Wala po. So, Wala po. so ibig mo sabihin, ito lang bukod tanging
ginigiba mo kasi pag hindi mo ginibato, kulong ka sa loob. Yan bang gusto mo sabihin? Ganun po, kasi yan po ay nasa likod Hindi, nga. yes or no? Yes, Wala no. po. Hindi. What is wala? Yes, wala akong ibang dadaanan. No, may iba pa rin akong daanan. Kasi pupunta kami dyan para suriin ko, para tingnan ko. Wala pong dadaanan. Well, Kasi papakita po, mo sa amin yan. Ako mismo pupunta riyan. Opo, kasi po, Yes or no? Okay, sige, mamaya, magbibigyan kita ng pagkakataon magpaliwanag. Nasa titulo mo ba itong description na to para kukuha tayo ng assessor sa munisipyo o sa City Hall? Kung sino man yan, hindi si Mayor, walang pakialam si Mayor dyan. Trabaho ng inhinyero yan. Legalidad. Talaga po trabaho ng engineero. Wala naman tayo sinasabi O po. kaya nga, yun ang gusto kong ihanda mo sa akin. Hindi tayo pwede magtalo. Ako'y nagtatanong lamang kasi minomoderate ko. Please don't be obnoxious. Please don't be ridiculous. Kasi ako nilapitan. I'm according to your right na mapakinggan ang karapatan. No, listen up. And then I let you talk. Please stop. Stop cutting me off. Kasi bibigyan kita ng karapatan. I find it very obnoxious na tinitigil mo ako. Hindi po. Okay, so please show me respect, so I'll give you respect. Let me finish. Itong gusto ko makita. I want to do an ocular inspection. Opo, wala pa naman po problema yun. Wala po problema yun. And I want to see, may title ka. Na mapapakita mo the description kung kaya't ginigiba mo yan. Okay. Habang ginigiba mo yan, may pahintulot ka ba sa kanila or meron silang tawag dito, opposition. O meron silang disgusto sa ginawa mo. Dapat nag-usap muna kayo. Dapat merong adjudication man lang sa barangay. Meron po. Tumawag po ako ng barangay. Well, hindi sa barangay muna ang pag-uusap. Huwag mong ilagay sa kamay ang sinasabing batas. Okay, so ganito na, ano? So therefore, I will need to see the title. Pangalawa, I will do the inspection and describe to me, i-describe mo sa hawak ng titulo mo at kasama doon sa sinasabi mong sa iyo because it's part and parcel of your property na pinanghahawakan mo. Okay. That I need to see. And there must be a third party, not between you and me, na magpapatunay dyan sa pamamagitan ng ito'y dito sa engineering. At sa pamamagitan ng barangay na magiging testigo na hindi lang tayong dalawa. Pagdating sa mga ganitong klaseng mga issue, legal to, mayroon tayong susundin na batas. At hindi basta-basta ginagawa natin, nilalagay natin ang kamay sa ating batas. Lahat ng bagay kapag dating sa lupa, karapatan ng parehong may-ari ng lupa, makita. Bakit mo tinitibag ang pader? Yun ang tatanungin ko, tapos pasasalitain kita, no? Anong karapatan meron kang tibagin ng pader na ginawa ng pader na kapitbahay nyo? Nagrereklamo dahil sa kanila daw yan. Unless kung may mapapakita kang titulo na nagsasabi sa iyo to, may description. May third party na engineering office na nagsasabi, tama ka. Mali sila. Unless may makakita tayong barangay na nagwi-witness dyan. So, sa parting to, lahat niya, yun lang aking hinihiling sa iyo. Kasi may artikulo tayo. May artikulo sa Revised Penal Code, Article 327. Ayokong maging malicious mischief to, destruction of private property na walang pahintulot. Opo. Ngayon, kasi kung talagang you should not put it into your hands na ikaw mismo ang titibag. Kasi pareho kayo. There must be a third party to do that, not you. Opo. Because if not, you're now violating the law. I like it. Ngayon, makinig ka. Para malaman mo kung anong ibig kong sabihin, may abogado rito at kabisado ang batas. Hindi ako nag-aabogado. Si Attorney Melanio Batas Mauricio Jr. sa linya ng telepono. Magandang umaga sa iyo, Attorney Melanio Batas Mauricio. Sir. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Hanga po ako sa inyo. Pasensya. Dito po, nakaharap ako sa mga abogado. Kanina po nang gagalaiti lahat din Well, kailangan pong malaman ni Ginoong Granada na sa totoo lang, kahit na sino man po ang nagsasabing pag-aari niya, ang isang kahit na siguro, pulgadang lupa, wala siyang karapatang magsabi na sa kanya yun at magpaalis ng ibang tao, di kaya gumiba ng mga bakod o mga estruktura
nang hindi siya tumadulog sa hukuman. Artikulo 536, Artikulo 539, Kodigo Sibil. Siguro po pakisulat sa Ginoong Granada yan at mabasa muna niya at maintindihan niya. Yan ginawa niya, hindi na lamang po malicious mischief, Ginoong Bentulfo, kundi grave coercion, hindi pamimilit. Bakit? Abay, isipin po ninyo, yung pinakapakita ng video, nakatayo po yung bakod. Eh kung talagang kanya yan, noong itinatayo yan, pinigilan na niya. Nakatayo po eh. Tumayo, naging matigas yung simento ng bakod at tumahimik siya at walang ginawa. Pagkatapos nung nakatayo niya, saka siya ngayon nagtitipag. Grave coercion po yan. At para lang po sa kabatiran din, baka gustong pagmasdan ni Ginoong Granada o di kaya ng abogadong kukunin niya yung pong kaso, 1949 case, ang tawag Cotao versus Chico, at saka yung pong kaso na nag-ulit niyan, yung Technogas Philippines Manufacturing Corporation versus Court of Appeals. Ang sabi po dyan, walang karapatan ng sino man na sabihin ay yung parsela ng lupa ay kanyang pag-aari. Maliban sa kumuha muna sila ng kanyang kaaway ng isang surveyor, so survey at sasabihin saan ang mga hangganan. Hanggang hindi po nagagawa yon, walang karapatan si Mr. Granada sabihin sa kanya yan. So grave coercion po yan, kasong kriminal, matindi po ang parusa niyan. Kaya po, sabi nga po nito mga abogado sa tabi ko, abay kapasensyoso naman ng Ginoong Bitag at pinagbibigyan pa tong ganitong klase, maliwanag naman pong wala sa batas yung kinatatayuan ni Ginoong Granada. Okay, Mr. Granada, gusto mo sagutin? Okay, sasagutin ko po yan. Sige, abogado nang sasagot sa iyo, ha? Hindi na ako. Salamat. At bigyan niyo muna ako ng pagkakataon. Ako naman ay hindi titibag na isang istruktura na kaalam kung nasa panig nila yung pader. Kasi po, ang ginawa nila, imbis na i-align nila doon sa kanilang dapat lang ilagay, nakapasok po yung pader sa aming pag-aari. Pahig lang po ako, wag tibagin kung nandun sa linya nila. Ang tinibag ko, nakapasok po sa aming lupa. Wala po dun sa right of way ng hangganan. Yun po ang tinibag namin. Kaya ako may karapat tibagin yun dahil pinasok po nila doon po, illegal structure. Yun yung gusto ko ipaliwanag sa inyo kanina. Alam ko naman po ang batas. Bakit ako gagawa ng isang batas na lalagay ako sa alanganin? Gusto mong sagutin ka naman na nagmamayari. Sandali, okay. Edgar? Sige, ganito, binigyan kita. Okay, sinasabi mo, hindi ka gagawa ng mali. Oo. Kasi naaayon sa batas yung ginagawa mo. Ano ba sinabi kanina ng batas, Mauricio? Huwag kang titibag sa kamay mo. Kumuha ka muna ng third party. Opo. Pasukat mo muna. Baka nakalimutan mo. Sana nakikinig ka muna sa mga abogado, ano? Abogado ka ba? Abogado ka ba? Hindi po ako abogado. Kung hindi ka abogado at hindi mo kabisado ang batas, magmumukha kang mangmang nito. Hindi ko iniinsulto ang kakayanan mo. O ito, kayo, gusto niyo magsalita? O sige, mag-ina. Ganito yan, sir. Yung tinibag niya, sa dating may-ari, ang sabi ng dating may-ari, ito na. Ito yan. Mayroong bahagyang nakasara dyan. Tapos tinibag nila dahil nagpa-opa sila ng may motor, hindi makadaan. Tinibag nila yung dating sa may-ari pa dati bago kami. Tinibag nila. Tapos ngayon, inaano niya, kanila daw yon. Naging dalawa na nga yan kasi dinubli namin. Parang hindi ko sinara yung nandito para mayroong ebidensya. Okay. Ayun, amin talaga yan. Sabi nila, kanila rin daw. Paano, kukunin nila 2 meters ho yan. Tapos ang nila, sabi ko, bakit kako inaano nyo, yung amin naman yan. Hindi, sa amin talaga yan, talaga, tumitigas talaga yan. Sir, sige, ikaw, sasabihin mo. Kung makikita nyo po sa video, yung may bintana po na yan, at saka po yung may gate, hanggang dun po yan sa may harap. Kasi nakaano po yan sa titulo namin na 2 meters. Kung tutuusin po, may nakain na po sila, may nabawas na po sila dun sa 2 meters na para dapat sa daanan namin. Yan po, nakikita nyo po yung may bintana, may gate. Hanggang dun po yan sa harap. Parte pa rin po yan ng nakadeclare sa titulo na sa amin. Kanino ba itong bintana na to sa inyo to? Sa tenant po nila yan. Tenant sa nila. kanila po. So sa tenant nila. Pero ibig mong sabihin, paano lalabas ang tenant nila? May labasan ba rito? O? May adequate access po sila dyan. Ayaw po. Kanino yung green gate na yan? Yung sa amin po yung green gate. Yung nilagari nila. Okay, nilalag. Itong ginitibag na pader na yan, kanino ba dapat yung daanan na yan?
Dumadaan lang ho yan. Nakikiraan lang sila dyan sa amin. Okay, parang binigyan nyo ng Oo, binibigyan. Okay. Tagal ho yan. Attorney, ano bang ibig sabihin nito? Na Tagal parang, na namin, hindi ko alam pinadadaan. kung right of way ba, dinodonate ba to, or talagang inangkin nila? Ano bang nakikita mo rito, attorney? Kasi parang dinedeclare nitong si, na narinig mo naman siguro ang kanyang ayaw ka magsalita. Nakita mo mali rito kasi para sa akin, hanggat hindi natin makita ang papel at saka yung pagtibag ng walang pahintulot na walang third party na talagang sukat niyan, ginagay nyo sa kamay ang batas, ano nakikita nyo rito? Well, nakikita ko pa rin po yung binabanggit nating paglabag sa batas ni Ginoong Granada dahil sabi nga po ng batas, ulitin ko lamang po sa kapakinabangan ng mga manunood ng ipabitag mo kay Ginoong Ben Tulfo, hindi po pwedeng kumilos ang sino man at sabihin kanya yung ari-arian, tumibag o mag-alis ng mga bakod na nakatayo na o iba pang struktura na nakatayo na, malibang sa siya ay kumuha muna, pauna ng court order. O ang importante. Pagka po court order at siya ang nagpasya, may sabi po ng Korte Suprema sa kanya doon sa kasong binabanggit natin, hindi pwede yung sinasabi mong alam mo na sakop ng titulo mo yan dahil walang tao ang nakakaalam ng hangganan ng mga titulo. Maliban sa may surveyor o may third party na susukat. Ang pinagpipilitan po ni Ginoong Granada, yung batas niya. Hindi po pwede yun. Grave coercion po siya, makukulong po siya nang hindi bababa ng 4 na taon sa ganito. Okay. Mr. Granada, ang dapat na unang magsasabi sa iyo, third party, bilang respeto man lang, simuri ka muna, tapos nagpa-survey ka, at pagkatapos anong bagay na to, siguro pwede pa kayo mag-usap, pero ang pagtibag mo niyan, sabi nga ni Attorney Batas, kailangan mo ng court order. Nagtibag ka, nag-demolish ka, nag-ano ka Illegal na yan. Ano masasabi mo, Mr. Granada? Okay, ganito po yan. Yung mga sinasabi nyo, tama naman yan. Ay, nasa batas po yung sinasabi ni Attorney Batas Mauricio, ikaw. Hindi, tama po. Ganito Hindi, po. tama Pwede talaga po yung bang- batas Ikaw, ano Pwede niyo po pinangahawakan ba mo? Pwede niyo Hindi, po gusto ko pakinggan. muna. Sandali, pakikinggan kita, pero ang gagamitin mo, batas Opo. Huwag yung haka-haka, yung paniwala mo. Kasi wala pa tayong haka-haka. ikaw at ako pareho. Ako nag-iimbestiga. Ikaw, private individual. Ikaw, sangkot Pwede- dito. Ito, third party, batas. Abogado yan. Hindi ko naman sinasabing ginagamit ko laban sa iyo. Pero sinasabi lang sa iyo, yung mga hangganan. Kasi pag nagsalita ka, nangangatiwiran ka, nasaan sa batas yan? Opo. Kasi pagdating sa husgado, ganyan din ang gagawin sa iyo Tama po. Tama. Dito tama kami na mali ka. Hindi ko po masabi mali kasi nga... Kinakailangan ba sabihin sa iyo na ito'y magagamit sa iyo ebidensya na pinagpipilitan mo? Na kapag ito'y nagsampa ng kaso, tutulungan namin kung sinong mali, kung sinong tama. Tatayo kami doon sa mga taong kapareho nito. Hindi ko Kasi ako, sasabihin ko sa iyo, tagapagtanggol kami ng mga taong walang boses, niyuyurakan ng karapatan, inaabuso. Okay. Ako makakalaban mo rito. At the same time, mga abogado namin laban sa iyo. Kumuha ka ng magaling na abogado mo, susuriin ko. Ipapakita ko sa iyo, aminin mo ang isang bagay kapag hindi mo inamin ang pagkakamali ka, hindi mo babaguhin. Pagduduldulan mo tama ka. Hindi ko sinasabing tama ako. Pagbabasihan ko kung ano nakasulat sa batas. Hindi ako abogado. Investigador ako. At the same time, hindi ko magagawa to na bilang tagapagtanggol ng mga taong niyuyurakan kung hindi sapat ang kaalaman ko. At siyempre, isusuri muna bago ako papasok, isusuri ko sa mga eksperto, dalubhasa, abogado. Ikaw, haka-haka, kuro-kuro, matatalo ka. Makukulong ka, mabibigyan ka ng warrant. Baka naman, magugulat ka na, may kakatok na dyan sa pintuan mo. At pagkatapos, you are hereby you're under arrest, you're arrested, magpapiyansa ka, mapapahiya ka, bossing. So habang may panahon, baguhin mo. Huwag kang mag-aasta-asta na parang siga at yung iyong kaalaman, hindi po pwede rito kasi maraming nanonood sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ito'y case study na to. Si Attorney Batas Mauricio, nag-cite na siya ng mga court cases. Similar to that. Ang korte, magdedesisyon base doon sa mga case study. Sa mga totoong kaso na nangyari. Diyan magiging batayan. Nagbigay ng abogado sa korte yan, sa mga court dockets yan. Ikaw, abogado ka ba? Nagre-research ka ba? Meron ka bang
may sabihin lang natin kahit ng mga legal assistant ka na nakakaintindi ka, kung ang iyong kaalaman ay hugot lang sa tadyang ni Isabel sa panahon ng dekada 70, diyan sa Ermita, itigil mo. Makinig ka, makinig ka. O, Attorney Batas Mauricio, paliwanag mo ulit. Ulitin ko lang po, Ginoong Ben Tulfo at Mr. Edgar Granada. Kung wala ka pong court order, criminal case po ang kaharap mo. Grave coercion at may parusang hindi bababa ng 4 na taong pagkakabilanggo. Bakit po ganon? Kasi po walang sino mang pinapayagan ang batas na umakto, magtanggal ng bakod, magtanggal ng struktura ng ibang tao kung wala siyang kautusan ng hukuman. Yang ginawa mo, kulong po kayo dyan, baka hindi kayo titigil, dahil kikilos ito pong ipabitag mo ni Ginoong Ben Tulfo para tulungan itong mag-asawa rito. At pagka po ganon, sabi nga po kanina, kumuha na po kayo ng abogado nyo, talaga pong hahabulin po kayo hanggang sa kayo'y mabitag at mapanagot sa pagkakasalang ginawa ninyo. Pagkakasalang criminal po ito at hindi lang basta batas. Nandun po sa Korte Suprema, binabanggit ko sa inyo mga kaso. I-replay nyo po ito mamaya at nang makuha ninyo yung mga kasong binanggit namin at pagkatapos ipa-research po ninyo. Ha? Well, Attorney Batas, para magbago po kayo. Well, Attorney Batas, ako'y nagpapasalamat sa iyong pagpepresenta na ito'y mga aktual na mga court dockets, anyan sa Korte Suprema, desisyon, at hindi pwedeng baliin. At yan ay kabahagi na rin na sinasabing itinuturo ni, pinapresenta ninyo, informational, educational, for ito'y presentation purposes na matuto si Juan de la Cruz. Hindi basta-basta pinag-uusapan dito kung walang basihan tulad niyan pagdating sa mga batas. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po. Karangalan po ni Batas Mauricio, makasama sa paglilingkod ni Ginoong Ben Tulfo sa ipabitag mo. Tatak, Serbisyong Tulfo. Maraming salamat po. Okay. Attorney, Mr. Granada. Mr. Granada, nandiyan ka pa? Andito pa ako, nakikinig po. Mr. Granada, may karapatan kang kumuha ng abogado. May karapatan kang huwag ka na magsalita kasi habang nagsasalita ka, magagamit ito laban sa iyo. Ito lahat na pinagduduldulan mo, na inaamin mo, aware ka. With deliberately, intentionally, pinagduduldulan mo yung sinasabi mo. Maganda at mahahamon kami para iyang sinasabi mo at sino man mga abogado, kahit yung mga abogadong kumukontra sa mga Tulfo, lumapit ka roon, attorney no case, nagmamagaling, nagtuturo daw ng mga abogasya sa telebisyon or sino man yung mga laban sa Tulfo, lumapit ka roon. Gusto ko magkita-kita tayo sa hukuman. At para nang sa ganon, tatayo kami rito sa mga inabuso mo. Hindi po pwede hanggat nandito ang isang Ben Tulfo na yuyurakan mo ang karapatan nitong mga ito kasi ikaw at ako ang magtutuos dito, hindi na sila. Now, ngayon, pag-isipan mo na maayos. Mag-isip ka na ng ayos dito. Huwag na. Pag-isipan mo na maayos. Pag-isipan mo na maayos, hindi kita sasantuhin. Maniwala ka. Subukan mo. Ilalarga na kita, bibigyan kita ng puwang, magmuni-muni ka. Bago ang lahat. Naka-tape to, public records to. Hindi kita binabantaan, pinagkaloob kong karapatan mong marinig. Hindi kita iniinsulto, hindi kita pinahihiya. Pinaalam ko lang hanggang saan. Pero may karapatan kang kumontra, may karapatan kang magbigay ng iyong pahayag. At nirerespeto ko. Kaya lang ang hukom ang maghahatol sa iyo. Ang hukuman na maghahatol sa iyo. Kapag ang hukuman na maghahatol sa iyo, mga pulis ang magsaserve ng warrant sa iyo, doon ka maghihimas ng rehas, magpapiansa ka muna. Sigurado matatalo ka. Itaga mo sa bato. Itaga mo sa bato. May isang Ben Tulfo, ipinabitag ka na, ipinatulfo ka. Dito sa parting to, pag-isipan mo. Ilalargan kita, maraming salamat. At ayaw na kitang maipit pa, baka ang pagsasalita mo, magagamit pa laban sa iyo. Maraming salamat. Sige, happy lunch na lang. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ka na magsalita kasi pag nagsalita ka pa, madadagdagan pa ang kaso mo. Sige po, hindi na po. Ay, maraming salamat naman. Sa korte na lang po yan. Sige. Abay, hindi. Talagang tutuluyan ka namin sa korte. Huwag ka magmagaling. Dalhin mo ang mayor mo. Kung sino mayor mo. Dalhin mo kahit sino. Pumunta ka sa Department of Justice. Dalhin mo. Samahan pa kita. Sasamahan pa kita. Bibigyan pa kita ng security. Magaling ka, ha? Sige, pakita mo. No one is above the law. The law applies to all or none of all. Now, abide by the law. Bibigyan pa rin kita ng karapatan.
shut up, and then put up, and then I let you go. Thank you. Okay, oh. Huwag na kayo matakot dito. Salamat po. Sir, Sige, okay lang. Sir, may Ano pa yan? dagdag lang po ako. Actually po, hindi lang po siya mag-isang gumawa niyan, bali 4 po sila. E di magsampa tayo ng kaso. Opo, sige po. Gawin muna natin yung dapat gating gawin. Okay, sige po. Then magtawag tayo ng pulis sa susunod. may nagbantaan na nga buhay Wala akong namin po. pakialam kung magbabanta siya. Ngayon, ngayon natulfo na siya, delikado magbanta. Kasi pag nagbanta pa siya, gusto kong abangan, tingnan kung hanggang saan ang kanyang galing. Mayabang ho talaga yan, mga yan. Ay, gusto kong ma-enkwentro yung mga ibalato mo sa akin. Salamat Ibalato na lang, sir. mo sa akin. Kumbaga, panalo ka na, ibalato mo sa akin to. Okay? Panalo ka na, balato mo na lang to sa akin. Okay? Opo. Salamat po. Ay, salamat. Okay. Hindi po kami magbibiro dito, hindi po yabang to. Tutuhanan, nahahamon kami. Nag-iisa ang pambansang sumbungan. May tatak, may serbisyo, tulong, tatak, tulfo, si Ben Tulfo, si Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Ito pong sumbong, huling sumbong natin, dating kasambahay si Aurora ng pamilya ng kanyang kinakasama bago silang nagsimula maging magkasintahan. Sa loob ng 23 years, kanilang pagsasama naging maayos naman ito, subalit taong 2005, nalulon sa droga ang kanyang kinakasama. Detalye na sumbong, panoorin. Nireklamo ko po yung aking ka-live-in partner na sa looban po ng 23 years, kapag po siya nakakagamit ng drugs, lagi po niya akong binubugbog. Ngayon po, nagtangka na po ako sa kanya makipaghiwalay. Binabalik-balikan po niya ako. Wala naman po akong ibang mapuntahan kung hindi po yung aking ibinigay sa aking bahay ng relocation. Yun po ay nasa pangalan ko lang. Year 2005, nakatikim na rin ako sa kanya ng pambubugbog. Pero sinabi po ng nanay niya na wag kong kakasuhan. Iparirehab na lang namin. So, na-rehab po siya. Tapos, nung nasa rehab po siya, nagsalita po siya sa akin na unawain ko na lang siya at pag nakalabas siya, babawi siya. Yun po, binigyan ko siya ng chance. Bali, 8 bisis na po siya na-rehab. Hindi ko na po matandaan kung anong mga month yun at anong year. Nung Friday pong gabi, binugbog niya ako. Tapos, Sabadong madaling araw, nagpunta po ako sa ospital lang San Jose, nagpa-medical ako. Tapos nangingi po ako ng BDO sa barangay na para hindi po niya ako malapitan. Sir Bing, sana po matulungan niyo ako na gusto ko na po sa kanya makipaghiwalay. Gusto ko po yung matulungan ako na hindi na po siya magbalik-balik sa aking tahanan. Ang sabi po ng nanay niya, pag kami maghiwalay, yung pong pinagtulungan namin na pinundar, lahat kukunin sa akin. Paano naman po ako? Saan po ako kukuha ng kundi doon sa pinundar namin gamit? Pwede ko pong ibenta para ipagagamot ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kasama natin ngayon si Aurora, 59 years old, nagrareklamo. Okay, Aurora, magandang umaga sa iyo. Ang umaga po, sir. Huwag ka nang umiyak. Relax ka lang. Nandito na tayo. Okay? Tatanong ko lang sa iyo para mabilisan, ano? Opo. Sino ba ang bumili ng bahay na to, ng ikay kasambahay? Paano niya nabili? Kaya ba'y kasama yung mister mo or ikaw ang paano to? Ano ba Hindi yun? po, sir. Nakatira po kami sa tabing ilog kasi nagbili po ako ng rights para makatayo po ako ng kubo-kubo sa tabing ilog. Ngayon, nahagi po ako ng 3 meters na po ako may i-relocate sa Bulacan. Okay. Kaya po hindi ko po siya isinama sa pangalan kasi unang-una po sabi ng mother Kayo ba'y kasal? niya. Hindi po. Ay, hindi kayo kasal. Sabi po ng- Sige, pakinggan mo muna ako. Dadaratso na kita, no? Opo. Kasi ang kwento mo rito mahalaga. Solusyon na tayo agad. Opo. Kaya ako nagtatanong sa iyo, ayoko na pakinggan ng kwento mo dahil narinig ko ng kwento mo. Galit ako dun sa mister mo. Kulang na yung lublub ko sa putikan to eh. Kung maaari, lublub ko sa imbornal eh. Kung maaari lang eh. Eto,
hindi pala kayo kasal. Opo. Ito naman pala, yung relocation site na yan ay nakapangalan sa'yo. Opo. Wala siyang karapatan, masamang pangalan dyan. Ikaw kasambahay, tama? Siya, nagpapalaki lang ng ewan. Bombolyas. So, dahil sa bombolyas siguro, sobrang laki na. So, wala siyang trabaho, tama? Nagtitinda po ng malunggay sa mga palengke. Wala. Okay, titinda ng malunggay. Pero ang malunggay na tinitinda niya, napupunta naman sa tawag dito, Drugs. pangdodroga. Opo. So, sa makatuwid, ang kanyang tinitinda, kung base sa kwento mo, ay para sa pantustos lang ng kanyang bisyo, droga. Ikaw, ang iyong trabaho bilang kasambahay ay talagang trabaho para buhayin sarili mo. Sino nagpapakain dito sa taong ito? Kasi ang malunggay na kanyang tinitinda, ipandodroga niya. So, sino nagpapalamon dito? Minsan nauwi po siya sa mama niya. O di sa nanay niya siya pumuwi na pinapakain. lang. Sige na, okay. Doon na lang siya sa nanay niya umuwi para nang sa ganun. Wala nang maraming sa chat kasi hindi naman pala mamas boy pala to. Tama? Opo. Una, ba't siya lagi umuwi sa nanay niya? Dapat nandun siya sa nanay niya. Nanay niya na bahala doon sa sa anak niya. Tsaka, matanda na tong anak. Ilang taon ng Mr. Mo, itong kinakasama mo? 57 na po. 57. No? Puro na kayo mga golden oldies na. Papasok na kasi sa 60. So, sino naman to si Carmelito Orbe? Yan po yung nanay niya. Nanay. Sige, sa linya ng telepono, ang nanay ng Mamas Boy na kinakasama mo, si Carmelita Orbe. Carmelita Orbe, magandang umaga sa iyo. Gandang umaga din po. Kumusta naman ang anak ninyong Mamas Boy? Hindi po Mamas Boy yung anak ko. Sige. Sila po ang nagsasama. Hindi, kaya nga, lagi daw ganito pa. Hindi po ganon. Ang anak ko po, ang naghahanap buhay, nag-aano ng malunggay, sa totally po, hindi po trabaho ng anak ko yan, may pinag-aralan po anak ko. Pero Ang nagdodroga. nagtuturo po dyan, Pero ang anak niyo hindi po. nagdodroga, ma'am. Nag-aano dahil sa kanila. Okay, sa yung anak niyo po ba, ma'am, nakarehab? Narehab na ho. Narehab. Kumusta naman ang anak niyo ngayon, Mrs.? Okay naman po siya. Nagpupunta Okay na siya. Maayos Mrs., naman po. pinakikita nitong ito sa bagay, matatanda na po to, Carmelita, siguro naman, baka 70 na po kayo siguro dahil anak niyo 57, tama? Alam niyo po, Hindi, Mrs., kayo po ba, anak ninyo, Mrs., anak niyo 57 na, tama? Okay, so sa makatuwid, kayo po ba, Mrs., nasa 70 na? Nasa po? 70 anyos na? 70? 74 na po. 74. Kaya ko po tinanong, matatanda na po itong mga tao, hindi na natin dapat pinakikialaman. Okay? Hindi ako nakikialam. Okay, sige Mrs., ganito. Hindi nga kayo nakikialam, pero dito sa sinasabi ninyo, parte na kumbaga, yung pagre-rehab ng anak ninyo, inintindi naman daw nito ni si Carmelita. Alam niyo po, Hindi, Mrs., ayoko makinig sa mga ganyan. Kasi dito, nakita kong pambubugbog ng anak ninyo, tuturuan po namin pumunta ng Bausi dito para makakuha ng restraining order uli sa anak ninyo. Na wag nang guluhin itong si Aurora dahil hindi naman po kasal ang anak ninyo kay Aling Aurora. Tama? Teka po. Hindi sila kasal, Mrs. Legal. Kasal. As in, kasal sa huwis. Kasal ba sila sa huwis? Hindi sila kasal. Opo, hindi sila kasal. Opo, ni Mrs., sandali. Hindi sila kasal, Mrs., tama? Okay, tapos. Hindi kasal. Sa makatuwid, walang karapatan itong anak mong Mamas Boy na bugbugin to at sumama na rito dahil ayaw na ni Carmelita. Ayaw na po nitong Mrs., ni Aurora. Ayaw na ni Aurora. Binabalik na ni Aurora ang anak mong Mamas Boy sa'yo. Hindi po ganun yan. Hindi. Basta't binabalik niya. Gusto mo ibalik sa nanay? Binabalik na raw ni Aurora. Binabalik na ni Aurora, Mrs., ang Mamas Boy mong anak sa'yo. Okay na? Alam niyo po. Hindi na, ayoko nang malaman. Basta't ang alam ko, Mamas Boy yan, hindi sila kasal, walang karapatan mangbugbog ang anak mo, pagsabihan mo. Hindi ho siya pinubugbog. Sandali pakita mo litrato. Tuturuan ko to ngayon, anong ginawa sa iyan? Dinospordos po. Dinospordos ng adik na anak mo. Sa totoo lang. Mrs., ganito. Gagamitin namin to laban sa adik na anak mong Mamas Boy
nakakuha ng restraining order na wag nang lumapit dito kay Aurora. Ayaw niya na. Sinasauli niya ang anak mo sa'yo. Okay na Alam ba? niyo po, Okay na. yung mga gamit niya, mga... Ay, walang problema. Isauling gamit. Okay? Anong bang gamit nito? Kukunin niyo lahat. Mga tuter. Yung mga gamit po namin na pinagsamahan namin pinundar. Ano yung gamit na yon? Kunwari po yung sopa, Sopa. washing, ganyan. Siya ba'y kumikita? Mister mo, itong si Mama's Boy, kumikita ba to? Malunggay lang po nga ang hanap buhay. So sa malunggay, nakabili ng sopa. Tulong-tulong po kami. Minsan binibigyan po ako ng ayuda. Okay, sige. Binibili po namin ng gamit. Okay, Tulong sige. po kami. Ganito na lang, Mrs. Ganito na lang. Mrs. Hindi, Aurora, ganito na lang. Iniiwas kita dito sa Mama's Boy na kinakasama mong butangero, adik pa. Opo. Walang kwenta na yan, patapon na yan. Lumapit ka sa akin, nagpatulfo ka. Opo. Ayaw kong makinig sa mga istoryang mga ganyan. Hindi ako tulfong ganyan. Ibang tulfo ako. Kapag ang taong nangaabuso sa loob ng pamamahay, iba't ibang pagmumukha ng pang-aabuso, kakastiguhin ko. Opo. Ang kastigong gagawin ko yan, una sa lahat, siguro ibalik muna, itapon siya roon sa nanay niya. Okay ba sa'yo? Pumapayag ka, o itapon natin. Kapag siya'y bumalik uli, dahil ginagawa kang pananakit, bibigyan natin ng restraining order, kukuha ng restraining. Tutulungan ka namin sa Violence Against Women and Children na wag nang lumapit itong addict na boyfriend mong Mama's Boy. Opo. Okay na ba yan? Yan ang dahilan kung bakit ka pumunta sa amin. Okay po. Wag lang magkamali ito. Matatawagan ba natin itong Mama's Boy na to? Nandiyan po yata sa nanay niya. Wala na po ang cellphone niya. Wala. Sa nanay niya. Sa Di magtago na siya sa palda ng nanay niya. Tumingin lang siya, makikita niya yung pulis. Ang pulis kasi may mga bigote. Ako, hindi ako pulis, pero may bigote ako. Lumaban nga po yan sa barangay. May video po siya sa Sabi barangay ko nga, ng Mrs., Batasan. ako, tandaan mo, mag-ingat ka sa mga taong may bigote. Ako, ang may bigote sa mga tulfo, ako yung tigre. Ngayon, kung siya magtatago sa ilalim ng palda niya, pag tungila siya sa palda ng nanay niya, makikita niyang bigote, walang pulis doon. Ako yung totoong may bigote na talagang kastigador sa mga taong nananakit. Okay, cargo na kita. Huwag ka na mag-alala dyan. Kumusta naman sa barangay ninyo? Yun nga po, sa kanila lang daw po, pag-aareglo lang yung gagawin. Walang mangyayari sa areglo na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Ako na magsasabi, simula ngayon, dapat may sasabihin ko, Cap Victorino Hirona Jr. Huwag ka nang sumagot. Hahaba pang istoryahan natin. Ayaw ko ng istorya-istorya. Tumingin ka sa bigote ko. Ayos ba dito? May vow CD dyan. Tandaan, mag-ingat sa taong may bigote. Kaya ikaw, yung boy, itong Mama's Boy, pangalan? Ariel Laurel po. Ariel, magtago ka sa palda, sa ilalim ng palda na misis mo, ng nanay mo, tumingala ka. Ibang bigoteng makikita mo, hindi kasing angas ng bigote ko. Period. Simula ngayon, malaya ka na. Hindi ka na pwedeng may vow CD ang barangay na pwedeng mag-assist, magsampa ng kaso. Sasamahan ka rin namin. At ito, papakita ko rito, dito sa birador na na hindi na siya pwedeng lumapit. Kukuha na yung restraining order. Pag nakita siya roon, tawag agad ng pulis. Pag nambugbog uli yan, lapit mo, hahantingin ko yan. Pag hinanting ko, susungkitin ko yan. Gagawin kong kay Mito. Bayabas na nabubulok. Nanay, nandiyan ka pa ba? Hindi niyo pa ho nalalaman. Ayoko na malaman dahil ang biktima, hindi na. Tsaka hindi naman ikaw ang biktima, nanay ka lang okay? Hindi nga Sige, ho. Aling Carmelita, pakisabi doon sa Mama's Boy mo, maayos na. Eto nang may bigote. Tigil na yan, ha? Huwag mo nang palapitin dito kay Aurora. Period. Okay? Sige, larga! Okay, tapos. Doon ka, okay na ba sa'yo? Ka na kasi matakot Ganun lang ako pag Wala na maraming satsat. Tutulungan ka namin. Vow CD, Violence Against Women and Children. Sa barangay, i-coordinate sa police. Madali yan. Diyan sa Region 3 lang yan. Sa San Jose del Monte ka, hindi ba? Okay lang, okay yan. Para mga barangay, makatimbre, pagkatas pag lumapit uli yung adik na, lintik na, may bigote bang, kinakasama mo? Nag-aahit po. May bigote. Bubunutin ko isa yan
Wala eh, malinis oh. Parang ang tino-tino nito eh. Drawingan ko ng bigote dito sa kaliwa sa kanan, tapos buo yung sungay yan. Maayos na eh. Okay na? Huwag ka na matakot. Pwede na po ako umuwi sa bahay ko. Kasi nakikitira na lang po ako. Gusto mong bumalik? Gusto ko na po umuwi sa bahay ko. Hindi po sa kanya. So, gusto mong pumunta sa bahay? Hindi po sa bahay ko. Babahay mo? Oh. Kasi sa kapitbahay lang po ako nakikitulog eh. Ako Hindi pala to. Hindi. Mali ang gamit. Mali. Hanapan natin, ha? Sandali lang. Ito yung, ikaw, Ariel, ha? Maayos ka. Baangaw na lang tingin ko dyan. Relax ka na lang. Cargo ka na namin. Sige, salamat po ng marami. Ka na umiyak, pambihira. Umiyak ka pa. Relax ka na. Takot ka, no? Siyempre po, sa tagal ng panahon na lagi po akong ginaganyan. Battered woman kung Trauma tumagin. na po ako. Huwag ka mag-alala. Okay, usap tayo sa baba, ha? Hindi na ako nagbibiro. Nagagalit ako, nabubuisit. Pakita mo nga itong lintik. Makinig ka, Ariel, ha? Sundutin ko yung dalawang ilong mo yan, eh. Maayos ka. Natulfo ka na, ha? Umayos ka. Gusto mo mag-addict, maghanap ka. Mag-addict ka, magbigti ka. Kumuha ka ng kutsilyo, laslasin mong liig mo kung gusto mong buisit ka. Okay na? Galit ako sa mga taong butangero, abusado. Kahit sa loob ng pamamahay, walang karapatan ng sino man mang-abuso, manakit sa anak, or anak sa magulang, or kinakasama lang, tulad nitong addictus na to. Nagtago ka na sa ilalim ng palda ng nanay mo. Pag nakita mo yung bigote, ako yon. Sa ilalim ng palda ng nanay mo, magtago ka, tumingila ka, makikita mo, hindi bigote. Bang-usapan, matakot ka sa akin. Ito'y totoong bigote to. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, bibigyan solusyon at aksyon. Nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Hindi nagbibiro. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak, Tulfo. Si Ben Tulfo. Si Bitag. Ito pong programa, tagapagtanggol ng mga inabuso, niloko. #Ipabitag mo.